best na palakpak para sa tunay na Diyos na buhay na siyang nakatunghay sa ating kalagitnaan sa mga oras pong ito. Napakaganda po ng mensahe sa atin sa umaga pong ito. Kaya ngayon naman po, kung tayo po ay tunay na napagpala sa mensaheng iyon, tayo naman po ay darako sa pinaka-the best na gawain pong ito ng ating Panginoon. At ito po yung pagbibigay. Nung ang ating Panginoong Kristo po ay binigay po niya yung kanyang buhay para po sa atin, sabi doon sa John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasarap pong pakinggan na tayo pong lahat ay mayroon buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pag-aalay ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. 100% po ibinigay niya yung kanyang buhay para po sa ating kaligtasan. Sa umaga pong ito, ang hinihingi po sa atin ng ating Panginoon ay 10% sa atin pong kinikita. Para po maparangalan po natin ang ating Panginoon, dapat ibigay po natin ang buong-buo ang ating mga ikapo. Ang sabi niya po sa Malakay 3:10, ibigay po natin ang ating mga ikasampung bahagi upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang templo. Naalala ko po noon, nung kami po ay nasa Bulacan, nagtatrabaho po ko sa Marilao, pag nagsusulit po ako sa aking may bahay, itinatabi ko na lahat ang tithes at ang pangsulit ko sa kanya. Weekly po yon. At sa tuwing kami po ay mag-church sa Bunlo, binibigay ko po sa kanyang tithes envelope ko. Yung pala, nanghihinayang siya, ay hindi niya binibigay lahat. Hanggang sa isang beses po, binigay ko po sa kanyang pang tithes, sabi ko, ita-tithes natin yan. Kinupitan niya po, hindi ko man alam. Dahil nagpapatuto siya ngayon, na nung ginawa po niya kinuha niya yung tithes kong iyon, hindi niya magastos at nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya magastos yung pera. Mas nanginginig siya kasi pang tithes yun. So, nung nangyari po yun sa kanya, natakot na siya. Lahat ng tithes ay binibigay niya sa Lord. Kaya pala noon parang ang ganit-ganit ng aking pagtatrabaho dahil ganun palang nangyayari. So sa ngayon naman po, purihin ang Panginoon at faithful tithers naman po siya ngayon. So sa ating pong pagkakaloob, tandaan po natin na kapag tayo po ay nagbigay sa Panginoon, 100% po, yan ay babalik po sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay mayroong top M. Una, tithes, yung 10%. Pangalawa, yung pledge, yung offering. Yung sa 90% na maiiwan po sa natin sa ating kinikita, kung nais po tayong pagpalain ng Diyos, magbigay pa po tayo para may magamit po. Mas lalo pa po tayo pagpalain ng ating Panginoon. Yung pledge po, ito po yung cornerstone po natin na mahalaga po ito. Kung tayo po ay nagnanais na maging kabahagi po sa pagpapagawa ng ating pong cornerstone sa Balintawa Corner, ay libreng-libre po tayo doon pumunta, doon sa ushering table, para tayo po ay mag-fill up ng ating pong mga pledge. Isa pong patotoo sa pagpipledge ko po, sabi ko noon, hindi ako magpipirma. Magbibigay lang ako na magbibigay. May lupa po akong minana sa aking mga magulang sa Samar, may humigit kumulang 1 hektarya na pinagkatiwala ko po sa aking kapatid. Ngayong later lang pong ito, nung magpirma po ako doon, ipapasukat na po yung lupa at iaano na po sa amin, mga magkakapatid. Ngayon, pinoproblema ko po, sa pagpipledge po ito nung magpirma po ako, mga 2 weeks lang, nagkaroon na po ng kaganapan. Ayaw ko pong pagdaanan po ako ng gulo sa aming mga kapatid. Dahil sabi ko, ako'y Kristiyano, gusto kong mapayapa lahat. Pinagpipray ko lang, sir, ang tagal-tagal. Yung kapatid ko po, ang kumukuha ng produkto, siya ang nagbibinta. Ganon. Siya po ang nagbibinta, siya ang nakikinabang. And then, dumaan po mga taon, pinababaya ko, kinukumusta ko. Ayaw po ibigay sa akin dahil sa kanila na daw yon. Alam niyo, purihin ang Panginoon dahil po sa pagbibigay ko sa Panginoon, talagang napakabuti ang Panginoon. Tumawag sa akin ang kapatid ko, Kuya, gumawa ka ng sulat dahil ang aking biyanan ay regional trial court doon sa amin. Ako nang bahala para maipunta sa iyo at maipasukat yung lupa para mapunta na sa iyo. Alam niyo, gumawa ako sulat, pinapicture ko kay Danica at isinend ko doon. Alam mo, purihin ang Diyos. Hindi na ho napakita yung sulat na pinirmahan ko dahil ano sana yun sa korte, ganon.
Hindi na ho, nung pagkasabi ng kapatid ko, na kukunin ko na yung lupa ko, ibinigay ng kusa mismo ng kapatid ko. Siya, sige, ipabigay ko na. Alam niyo po, twice na ho akong nakatanggap nung katas ng lupa ko doon sa amin. Bagamat po, 4 pa po kami naghati-hati, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang napakabuti ng Diyos. Nang dahil po sa pledge na aking kong binibigay sa Panginoon, talagang marami pong ginagawa ang ating Panginoon. Yon, tithes, offering, pledge, and mission offering. Para kung tayo man po ay nagnanais na, hindi man po tayo nakakapaglingkod sa Lord, kung nais po tayong makapaglingkod, ay magbigay po tayo sa mission offering upang sa ganon ay patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng panig ng mundo. Kaya kung sa umaga pong ito, handa na po tayo magkaloob, ano po, may blue envelope po doon o may mga white envelope po na pamimigay sa inyo. Ilagay po ninyo dyan yung tithes, offering, pledge, mission offering. Kaya sa umaga pong ito, sige po, manalangin po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay na nagdaan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan at upang kami patuloy na pagpalain mo ang aming pong mga buhay. At sa umaga pong ito, sa aming pong pagbibigay, Lord, nakikita mo po ang lahat po ng aming pangailangan, Lord God. Ang dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang magbalik ng siksik-liglig at umaapaw sa kanilang pong mga buhay at huwag mo pong hayaan na kanilang magsisidla sa kanilang tahanan. Ito po yung matuyuan. Kundi bagos, Panginoon, ito po'y mag-umapaw, Panginoon, at sila po magpapatotoo kung paano mo sila pinagpapala, maging kanilang mga hanap buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at sa salaping malilikom sa umaga pong ito po'y magamit lamang sa ikalalago at ikalalaganap na iyong gawain dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, at maging magbibigay sa tanging bilang, Lord, ikaw maparangalan at maluwalhati, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, purihin ka, in Jesus' name, Amen.